Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ronnie. Taong 1984, probinsya ng Cebu. Animal talaga. Nangyalam pa kasi. Nakatakas tuloy yung nilalang. Kung magbida-bida hindi naman kaya. Sa susunod na maabutan ko ang pesteng yon, siya ang una kong papatayin. Ako dapat ang kakalaban sa engkantong yun May sumingit pa kasi. Basta, makita lang kita uli. Ikaw ang una kong liligpitin. Sagabal masyado. Naalimpungatan si Ronnie sa ingay ni Tatay Densyo. Kakarating lang ng matanda mula sa lakad. 10 oras na ng gabi. Sa pagkakatanda ng binata, dumayo ito ng karatig bayan upang bisitahin ang pasyente. Subalit parang may nakasalubong na gulo sa daan. Magandang gabi, Tay. Parang may nambwisit sa inyo Sino po ba yung malas na sinusumpa nyo? Tanong ni Ronnie. Sino pa nga ba? Di yung panot na malaki yung tiyan. Ang lakas kasing mangialam. Hindi naman kayang mahuli ng kalaban ayun nakatakas. Kung hindi siya singit ng singit, kanina ko pa sana naligpit yung halimaw. Ewan ko, nanggagalaiti ako sa galit. Kalma nyo lang po. Tataas na naman yung presyo ng dugo nyo niyan Mukhang napapadalas ang pambibwisit ni Mang Teodoro sa inyo Bakit hindi nyo na lang po kasi payagan na maging katuwang? Matagal na rin siyang nangangarap na makasama kayo sa larangan. Mangarap siya! Buisit na ako sa panot na yan. Naroon na pagkakataon na para puksay ng engkanto. Anong ginawa niya, pinatakas pa. Kung naabutan ko lang yung lagusan ng nilalang, hinata ko na yun swerte niya, hindi Kamot ulong natawa si Ronnie sa inasta ng ama. Hindi na lang din siya umimik para matigil na ang usapan at parehong makapagpahinga. Kaso nga lang, hindi pinatulog ng may gumulo. Mula sa kusina, maririnig ang kalampagan ng mga gamit. Napansin ni Ronnie ang maliliit na baging. Takang-taka dahil malayo naman sila sa kakawyan pero may baging na nakapasok ng tahanan. Hinayaan si Tatay Densyo na pigilan ang pananalasa. Pasimple itong bumunot ng patalim sabay taga. Para bang may sariling buhay ang baging. Umiiwas sa taga. Biglang aatake. Uurong at susulong. Pesteng yawa. Alam kong ikaw yan, engkanto. O sige, ipadala mo lahat ng baging dito. Ipupulupot ko talaga yan sa leeg mo. Dali, sumugod ka pa. Wika ng ama habang patuloy sa pagtaga. Sinasabayan na ito ng orasyon kung kaya't sa huli. Tumigil din ang panggugulo. Hinabol pa ito ni Tatay Densyo. Tawang-tawa habang bitbit ang kaperaso ng baging. Sige, tignan natin kung makakayanan mo ang parusang ibibigay ko. Huwag mo kong pakiusapan kapag hindi mo na kaya. Sige, magdusa ka. Wika nito habang winawagayway ang baging. Hindi mawari ni Ronnie kung may tao ba sa kadiliman. Doon kasi nakaharap si Tatay Densyo. Akalain mo na meron itong kausap. Sa pagpasok ng ama, saka lamang siya nagtanong. Hindi naman sa nagtataka. Kuryoso lamang. Tay, may nakikita po ba talaga kayo? Parang ang dilim-dilim na ron Nahihiwagaan na talaga ako sa inyo. Nakakakita ba naman ng elemento mula sa kabilang mundo? Ano po itsura nun? Gusto mo bang makita? Pwede kong buksan ang 3 mong mata para masilayan ang itsura ng mga engkanto. Babala ko lang, lakasan mo ang kalooban at sikmura. Nakakatakot sila at nakakadiri. Ano? Nagtatanong lang ho. Hindi ko po gusto na makita ang mga yan. Natatakot na nga ako sa ginagawa nila sa pasyente. Paano pa kaya yung mukha nila?
Kuryoso lang utay. Naiintindihan ko pero dahan-dahan sa kuryosidad. Dahil minsan hindi mo na yan mapipigilan. Makakagawa ka ng bagay na sasagot sa katanungan mo. Mamaya, malalaman mo, nakakakita ka na. Ay, naku, wag na nga ho natin pag-usapan. Ngayon pa lang kinikilabutan na ako eh. Hinayaan naman siya ng ama na manood. Binuhol ang magkabilang dulo ng baging. Binabad sa langis. Sinabuyan ng sagradong asin habang iniihipan ng dasal. Pagkatapos yan, pumikit ang ama. Kinukumpas ang kamay sa ibabaw mismo ng pinagbabaran. Hindi lang yan. Humugot ng punyal at direktang tinarak. Tumagos mismo sa batya ang patalim, pero wala namang umagos ni isang patak ng langis. Kung titignan ng mabuti, bahagyang gumagalaw ang baging na parabang nagwawala. Kung tatalasa naman ang pandinig, may maririnig na mahinang hiyaw. Tinakpan ito ng pula at itim na tela, sabay lagay ng 7 palito ng posporo. Sa uling pagkakataon bago iwan, 3 beses inihipan ng dasal. O sige, tignan natin kung mabubuksan pa niya ang lagusan sa susunod na mga araw. Magdusa ka muna dyan sa inyo. Maghahanda pa kasi ako para pagbalik mo, pupuksain na kita. Sana lang hindi umeksena si Panot. Kapag ako nabwisit pag-uuntugin ko kayong dalawa Kinabukasan maagang gumising dahil may pasyente. Kinalibutan si Ronnie ng masilayan. Paano ba naman kasi? Tumabingi ang muka. Tumigas ang nakalabas sa dila. Dilat na dilat ang mga mata. Naging baldado ang binti pababa ng paa. Ang talampakan naman maihahalin tulad sa pulupukyutan. Yumbang, butas-butas at may nana. Si Tatay Densyo hindi maitago ang reaksyon. Napatanda ng krus sabay dura dahil ng tiri. Ayon sa magulang, iniwan ang dalaga sa tahanan bandang hapon. Naglalaba ito sa likod ng bahay kung saan malapit sa bukana ng gubat. Naglalakihan ng mga kahoy at minsan na ring may natamaang engkanto. Matagal na panahon na ang nakalipas kaya hindi naisip na posibleng mangyari uli. Sa paglalarawan naman ng kapatid, habang naglalaba ang panganay, kapansin-pansin ang figurang umaaligid. Naguguluhan din ang bata dahil ang anino ay parabang nakasuot ng balabal. Hindi nakikita pero mapapansin ang galaw sa hangin. Inakalang namamalik mata kaya hindi masyadong pinansin. Gabi na nang makita sa ganong kondisyon. Wala man lang tunog o sigaw ang babae. Ganon ang itsura ng makita. Dumakot ng sagradong asin si Tatay Densyo, sinaboy sa pasyente. Nagulantang ang lahat sa biglang pagwawala. Saka lang natigil ang pasyente ng tapikin sa noo. Naingkanto ang anak mo, Manang. Hindi magiging madali dahil malakas ang kapit ng elemento. Tignan mo ang ginawa sa bata. Sobrang lala. May ginawa ba kayo doon sa gubat sa likod para magalit ng ganito ang nilalag? Hindi ko talaga alam. Kapag gagawi kami roon, nagtatabi-tabi po kami. Magagamot mo ba ang anak ko? Anong kakailanganin para maihanda ko na? Wika ni Nanay Alicia. Humihikbi ito. Hindi kayang titigan ang kondisyon ng anak. Magagamot pero matatagalan. Pangunawa at mahabang pasensya lang ang hihingiin ko. Kung papayag ka, dadalaw ako sa bahay nyo para masuring mabuti ang pwesto kung saan siya naglalaba. Maaari tayong makakuha ng bakas ng engkanto. Kapag tapos na kasi sa pambibiktima ang nilalang, agarang babalik sa lungga nila para hindi masundan ng albularyo. O siya, ipapasok ko muna sa silid gamutan ng bata at sisimulan ng hakbang. Wika ni Tatay Densyo. Sumunod kagad si Ronnie para umalalay. Orasyon ang unang ginawa ng ama. Pinakuyom ng sagradong asin ng pasyente. Ginuwitan ng simbolo sa noo gamit ang langis.
Matapos ihipa ng 3 beses, saka nawala ng malay. Dito na inumpisa ng hakbang. Dahan-dahang hinilot ang tumabinging muka. Pinatakan ng langis ang dila bago binalot ng itim na tela. Unti-unting pinasok pabalik ng bibig. Muling hinilot. Mapapansin ang itsura. Unti-unting bumabalik sa normal na kalagayan. Pagkatapos nito dumako sa talampakan, napabuntong hininga si Tatay Densyo, napapailing. Sana lang, wala itong itim na dugo dahil kung meron ako, hindi ko na maisasalba ang batang to. Ano po ba yung itim na dugo? Anong meron? Ang engkantong itim na nag-iiwan ng sariling dugo sa biktima kapag nasa katawan ng tao sa loob ng mahabang oras. Maibalik man sa normal na ayos ang tumabinging katawan, hindi pa rin maisasalba ang buhay. Mabilis kumalat ang lason, direkta sa utak at sa puso. Kawawa naman po pala. Kung ganun, wala palang silbi yung panggagamot kung ganyan man. Ganun talaga ang buhay ng biktima. O siya, ituloy na natin, huwag kang mawala ng pag-asa. Hinugasan ng maligamgam na tubig ang paa. Maingat sa bawat kilos dahil para bang mababaklas ang balat. Binalot ng tela, binuhol ang dulo. Dahan-dahang hinilot. Hinto sandali para ihipan ng orasyon at babalik sa paghihilot. Ganitong proseso ang inulit hanggang sa lumipas ang sandali. Pag-alis ng balot, namuti na sa lala ng nana. Nang linisin ito, natigilan ang lahat. Nagkatinginan sina Tatay Densyo at Ronnie. May pumapatak na dugong itim. Sa kabila nito, pinagpatuloy pa rin ang gamutan. Piniga lahat ng likido at walang tinira. Nilapatan ng gamot at bumalik sa pag-oorasyon. Tahimik na nanonood si Ronnie habang ginagawa ng ama ang panapos na gamutan. Hindi maiwasang maluha dahil sa puntong ito. Hindi na humihinga ang pasyente. Dilat ang mga mata. Tabingi ang bibig. May emosyon na makikita mong lumalaban kaso hindi na kinaya. Mabigat ang kalooban na tinawag ang kaanak matapos utusan ng ama. Napuno ng iyakan ng silid. Nakiramay na lamang ang binata. Sa kabutiang palad, magaan sa loob na tinanggap ng ina at kapatid ang sinapit. Handa na rin naman sila magmula pa nung una. Lumapit sa manggagamot na inaasahan na ang resulta. Binigyan ng oras ang kaanak na magluksa. Sumunod si Ronnie sa ama na tumambay sa bakuran habang humihit-hit ng tabako. Hindi man ito nagsasalita, mahihimigan ang kalungkutan. Maya-maya pa ay nagsimula ng magkwento. Sa tanang buhay ko bilang manggagamot, hindi ko na mabilang ang pasyente kong namatay. Lahat sila biktima ng engkanto. Nagawa ko naman ng maayos ang parte ko, pero nakakapanlumo na malaman na mamamatay pa rin sila. Kaya sa tuwing may pasyente akong biktima ng engkanto, lalong-lalo na ng itim, hindi ako matatahimik. Dama ng binata ang galit ng ama. Napatitig siya sa kamao nito na hindi na malayang nilamutak na ang tabako. Sa muling pagsindi, akalain mong nag-iibang tao si Tatay Densyo. Naroon ang pagiging seryoso. Makikita sa mga mata ang paghahanda kung sakaling makaharap ang elemento. Paglipas ng oras, inasikaso ang bangkay ng pasyente. Hindi na dinulog sa morgue, alinsunod sa kagustuhan ng pamilya. Sa kawalan ng buhay, piniling ilibing kagad. Si Tatay Densyo ang nagbigay ng basbas. Pinabaunan ng pangontra ang kabaong upang maiwasan ang paglalapastangan. Sa mundong ginagalawan, naglipa na ang iba't ibang uri ng nilalang. Mainam na ang makaiwas kaysa malamang kahit sa hukay, binibiktima pa rin. Matapos ang seremonyas,
Sumama sa bahay ng biktima si Tatay Densyo. Sumasambit ng orasyon habang sinusuri ang paligid. Sa pwestong pinaglabhan ng yumao, malakas ang enerhiya ng engkanto. Ganun na lamang ang gigil. Nakilala na kung sino ito. Walang iba kung hindi ang itiman. Anak ng demonyo talaga. Talagang sinagad ang pambibiktima. Kung saan-saan na lang nagpupunta. Masyadong makati ang mga kamay. Paano kung punta na lang po natin sa lungga niya? Naparusahan nyo na, diba? Sigurado ko mahina pa yun. Iho, kailanman hindi humihina ang ganitong klase ng elemento. Ang ibig kong sabihin, may pagkakataon na natatalo pero hindi mapupuksa. Kumbaga, matalo man dito sa mundo natin, babalik lang yon sa mundo nila, buo pa rin ang lakas. Hindi nga lang makakabalik kaagad dahil sa epekto, pero maging ang lagusan na dadaanan maapektuhan din kaya kailangan niya mag-intay ng pagkakataon bago makabalik. Tumatango lamang si Ronnie. Kahit sa parte niya hindi nauunawaan ng lubos. Pagkatapos kausapin ang kaanak ng biktima, nagpaalam na ang mag-ama. Sa tahanan, binalingan ni Tatay Densyo ang baging. Sa puntong ito ay gumagalaw pa rin. Nag-iba ang kulay ng langis. Naglalaban ang orihinal na kulay at ang itim na dagta. Dumistansya si Ronnie ng semenyas ang ama. Ito man ay nagtakip ng ilong at bibig bago tinabaho ang baging. Animoy ahas na kumakalas. Madulas sa puntong ito, nahihirapan sa pagtigil si Tatay Densyo. Napapalakas na rin ang pagsambit ng orasyon. Ilang patalim na ang sinaksak, subalit buo pa rin ang lakas. Nang hindi pa rin tumitigil sa pagwawala, binukot ng tela at tinalian ng lubid. Sa pamamagitan nito unti-unting kumalma. Pinutol ang magkabilang dulo. Lumantad ang butas ng gitna na siya namang binuhusan ng asin at pangontra. Kinargahan ng orasyon. Maya-maya pa binalik sa batya at tinakpan. Habol ni Tatay Densyo ang hininga pagkatapos. Dali-dali nagsindi ng tabako para pakalmahin ang sarili. Tay, bakit po buhay yung baging? Anong nangyari? Mula yan sa utos ng engkanto. Agresibo man, nararamdaman kong epekto sa itiman. Nako, hindi tuloy ako makapag-intay na makita siya muli at masumbatan. Nung huli kaming nagkita nung gabi, pinagtawanan ako kesyo matanda na daw mahina na. Tignan mo ngayon siya ang nahihirapan. Ang tagal kasi mag-Biyernes Ganong araw lumalabas ang itiman. Sa araw na yon matatapos ang pinataw kong parusa. Kaya siguradong babalik siya sa mundo natin. Bakit hindi nyo nalang puksain kaagad? Parang yan din yung problema nyo nung nakaraang buwan Ganyan ba kahirap ulihin yan? Alam mo kung ako lang maliligpit ko naman kaagad yan. Kaso lang yung panot na kalbo yung malaki yung tiyan. Ay naku, sarap tirisin. Mahilig umiksena. Imbis na mauhuli ko na, bibigyan pa ng oras para makatakas. Mahirap na nga hulihin yung kalaban sumusulpot pa yan. Lihim na napangwi si Ronnie sa sinabi ng ama. Kapag ito na ang nagsalita, sukdulan ang inis na binabanggit. Pagbigyan nyo na ho kasi. Wala naman siyang gusto kundi maging kasama nyo sa panggagamot at sa pagkuha ng elemento. Kahit ganun si Mang Teodoro, may nalalaman pa rin yun. Yun na nga ang sinabi ko sa kanya. May karunungan ka, may alam ka sa panggagamot, sa orasyon kaunting ritual. Bakit hindi ka nalang tumayo sa sarili mong mga paa? Magsimula ka ng sayo. Anong sagot? Wala! Sunod pa rin ang sunod sa akin ang kulit. Alam mo naman na, ayoko sa taong ginugulo ko Kapag nagpang-abot kami, mayuyupi ko na yung ulo nun Hindi ko alam kung kinulang ba sa kokote o abnormal. Hindi makaintindi. Ang lala naman po. O siya, magpapaalam ho sana ako. Wala na kasi tayong panggatong, mga ngahoy lang ho.
O sige, mag-ingat ka. Huwag munang tumungo sa masukal na gubat. Diyan ka lang sa tabi-tabi. Kahit mga sanga ayos na yan, aapoy din naman yan. Matapos isugbit ang itak at bitbiti ng sako, tinahak ng binata ang daan patungong Kakawyan. Sa kalagitnaan ng pamumutol, napatingin sa paligid ng may bumato. Wala namang prutas ng lumboy. Wala namang puno. Ang nakapalibot lamang ay kamatsili, sampalok, talisay, mahogany, nyog, at nagyayabungang ligaw na halaman. Binaliwala sa pag-aakalang nagkataon lang, subalit sinundan ng sinundan hanggang sa nakaramdam ng kilabot. Napansin ng binata na may humahaplos sa balikat pero wala namang tao. Tinigil ang ginagawa, kumaripas ng takbo, pero habang papalayo, bumabalik lang din sa pinanggalingan. Dito na naunawaan ng binata ang nangyayari. Isang maaaring gawin kapag ganito ang kaganapan ay baliktarin ang suot na damit. Ginawa ito ni Ronnie. Hinubad ang habak, pinulupot sa kamay at winasiwas sa paligid. Kung sino kang naglalaro sa akin, tumigil ka na. Kung nakikita mo, habak ito na ginawa ng lolo ko. Subukan mo kung saktan, pupuksain ka ng bisa nito. Wika niya. Pinagmasdan ng paligid. Kapansin-pansin ang paggalaw ng mga halaman na parabang may nagtatago. Kaso nga lang, hindi direktang makikita ng mga mata, lalo na sa binata na walang karunungan. Ang magagawa lang, maging matapang, iparamdam sa nilalang na hindi natatakot. Pero sa paglipas ng oras, lalong kinilabutan sa ihip ng hangin. May biglang nanampal. Tumitilapon sa tuwing may babangga. Walang makikita kung hindi puro hangin. Binunot ng binata ang itak. Muling hinamon ang nilalang. Magpakita ka! Huwag kang madaya, nanlalamang ka eh. Porkit wala akong alam. Subukan mo kayo magpakita at maging patas, magpakilala ka. Engkanto ka ba? Maligno? Ano? Wika niya, habang nililibot ang tingin sa paligid. Malakas na hangin ang sumagot sa kanya. Sinasabayan pa ito ng atake. Tumalsik si Ronnie matapos tumama ang katawan sa puno. Nabagok ang ulo dahilan ng pagkahilo. Hindi siya nakatayo at sa pag-angat ng ulo, napansin ang malabong figura. Hindi tao, hindi rin hayop. Ito ang unang beses na nakita sa buong buhay. Mahirap ilarawan pero maraming galamay sa katawan. Malaki ang ulo at malaki ang hubog. Mahabang buhok na aakalain mong baging din. Nanlilisik ang mga mata at kumikislap. Biglang nanigas ang buong katawan ni Ronnie at hindi siya nakagalaw. Mga mata na lamang ang kumikilos. Nawawala ang figura at biglang lilitaw. Maya-maya pa, may pumulupot na baging sa mga kamay at binti. Dito sumagi ang nilalang na kinalaban ng ama. Kaso nagtataka ang binata. Ang sabi ni Tatay Densyo, Biyernes pa ito muling makakatungtong ng lupa. Kahit sa pagsasalita hindi magawa ni Ronnie, wala mang takip, nawalan siya ng boses. Maya-maya pa, naramdaman ang haplos ng magaspang na kamay sa balikat. Ang pumulupot na baging ay umabot sa leeg. Namanhid ang katawan, hindi na makapa. Wala nang nararamdaman. Hindi naglaon, unti-unting dumilim ang paningin. Tinanggap na lamang ang nagaganap. Lihim na napadasal na sana'y matagpuan ng ama ang bangkay. Pero sa sandaling isusuko na ang sarili, dumagungdong ang napakalakas sa sigaw. Dito na napansin ng binata ang pagkalas ng baging at pagbagsak ng katawan sa lupa. Mula sa unahan nakita si Tatay Densyo. Hawak-hawak ang iilan sa baging na pinutol. Sa lahat ng engkanto sa lugar na ito,
Kayong itima ng hindi mapakiusapan. Subukan mong sakta ng anak ko. Talagang may kalalagyan kayo sa akin. Umiling ang elemento. Hindi maunawaan ng binata kung paano ito natigilan sa kalagitnaan ng hangin. Nakalutang ito habang nagwawala. Wala namang nakahawak o nakakapit sa katawan. Nang sulyapan ng ama, nagmumula pala sa hawak na baging ang puwersa. Hinigpitan ng kapit, lalong nagwala ang elemento. Bumigkas ng orasyon habang tinatagtad ang baging, makikita ang pagdurusa ng elemento. Maya-maya pa biglang kumunot ang noo ni Tatay Densyo. Sa halip kasi na matuluyan ang nilalang, para bang lalo pa itong lumalakas. Nang sulyapan si Ronnie, hindi nagmumula sa binata ang enerhiya. Nang dumako ang tingin sa unahan, walang pasabing dumampot ng bao sabay bato. Agaw eksena ang sigaw ni Mang Teodoro. Naiiyak na hinahagod ang ulo. Buisit ka talagang panot ka. Ronnie, pigilan mo muna yan ako. Kapag ako hindi nakapagtimpi, ipapakain ko yan sa elemento. Manahimik kang panot ka ha. Binalingan ni Tatay Teodoro ang nilalang. Kaso nga lang hindi nakailag sa atake. Tumilapon ang matanda matapos banggain. Mabilis ang kilos ng elemento. Gayunpaman, napigilan ang tangkang pagpasok ng lagusan matapos mawakan ng galamay. Hinila pabalik at dito paulit-ulit na kinargahan ng orasyon. Walang awang tinaga. Sa pagtagos ng patalim ay siya namang pagkalagot ng hininga. Nang bitawan, kusang hinigop ng lagusan ang katawan. Tahimik pero nang lumingon si Tatay Densyo, muling nagkagulo. Kung hindi humarang si Ronnie, siguradong matataga si Mang Teodoro. Animal ka. Buisit. Peste. Pangit. Ilang ulit mo nang ginulo ang laban ko. Nakikialam ka pang panot ka. Halika dito. Kakalbuin kita lalo. Gusto ko lang namang makatulong. Nakita ko kasi muntik nang makawala yung nilalang kaya sumabay ako ng orasyon. Ano bang mali sa ginawa ko? Tama naman yun ah. Wika ni Mang Teodoro. Aba nagdadailan pa ang peste. Sabing huwag kang mangialam eh. May laman ba yung utak mo? Bakit hindi ka man lang makaunawa? Ayoko na nga sa'yo. Isang panggugulo mo pa. Ikaw ang papatayin ko. Persahang hinila palayo ni Ronnie ang ama. Senenyasan si Mang Teodoro na umalis. Saka naman kumalma nang mawala sa paningin. Agarang inabutan ng tabako. Pagpasensyaan niyo na po si Mang Teodoro. Hindi naman po kayo napuruan dahil sa ginawa niya eh. Hayaan niyo na ho. Ay nako. Kahit mapunta ako sa impyerno kakamura dahil sa panot na yon, wala akong pakialam. Nananadya eh. Mabuti nga nariyan ka para pigilan siya. Paano kung kami lang? Malamang natakasan na naman ako ng engkanto. Konti na lang. Bubuksan ko ang lagusan sa kabilang mundo. Itutulak ko siya doon eh. Nga pala, tinawag niyo ang itiman. Yun ang bumiktima sa anak ni Aling Alicia. Yung kalaban niyo ho, hindi ba? Ang sabi niyo po, Biyernes pa siya makakapasok dito sa lupa. Eh bakit nagparamdam na? Hindi iho. Iba yon pero kalahi pa rin. Alam mo, mapipigilan ko naman talaga ang elemento kung walang sagabal. Habang tumatagal gusto ko nang patayin si Teodoro eh. Nakakabwisit. Akala mo kung sinong marunong, nanggugulo lang naman. Pero nga pala, kumusta ka? Ang lala ng naabutan ko, may masakit ba sa'yo? Naku, wala naman ho, pero parang hinigop lahat ng habak ang ginawang pinsala ng elemento eh. Yung kanina lang talaga habang binibiktima ako. Akala ko nga katapusan ko na. Mabuti na lang po dumating kayo. Paano niyo po pala nalaman na inaatake ako? May koneksyon ako sa habak na ibinigay ko sa'yo. Ano man ang nangyayari, mararamdaman ko. Mahuhuli ng kaunti pero makakaabot pa rin. Sigurado ka ba na wala ka nararamdaman? Kung ganon, halika, susuriin kita.
Pinatong ni Tatay Densyo ang palad sa ulo ng binata. Umusal ng salita, 3 beses umihip. Di naman ito ang pulsuan. Maya-maya pa sinabing ayos na ang kalagayan. Nakahinga naman si Ronnie. Pagkatapos ng insidente, hindi na muna lumabas ng bahay ang binata. Nadala sa nangyari. Kahit dumaan na ang oras, nararamdaman pa rin ang takot. Habang lumilipas ang araw, hindi pa rin nawala sa isip ng binata ang kaganapan. Sariwang-sariwa sa alaala na para bang kakatapos lang maganap. Kinapa ang leeg kung saan mas humigpit ang baging. Nanginig sa kilabot. Sinubukang alisin sa isipan dahil habang tumatagal, para bang lumilinaw ang mukha ng elemento. Nanlalamig siya sa takot. Lumapit na lamang sa ama para tumulong. Sa kalagitnaan ng paggawa ng langis, may bisitang dumating. Kaanak ni Mang Teodoro na nagmula pa sa malayong probinsya. Hindi mahanap kaya dumiretso sa tahanan. Sa lugar kasing ito, sila ni Tatay Densyo ang mas malapit sa matanda. Nagbabakasakali na nandito sa bahay. Dito na pag-alaman na may diferensya sa pangunawa si Mang Teodoro. Meron na sana itong lakad sa doktor noon, kaso nga lang hindi natuloy dahil kapos sa pera. Ngayong sapat na ang naipon ng pamangkin, binalikan, kaso nga lang hindi mahagilap ang matanda. Tulong-tulong sa paghanap, sinamahan ni Ronnie ang kaanak ng matanda na si Jeboy. Nagtungo sila sa bahay-bahay at sinuyod ang bayan. Maghapon sila doon pero wala pa ring natagpuan. Si Tatay Densyo naman, pinuntahan ng lugar na madalas dalawin ni Mang Teodoro, sa mga taong bayan, sa kanto, tubaan, pero wala pa rin. Nakailang balik sa bahay nito pero wala maski anino. Sana lang hindi inatake ng karamdaman sa pag-iisip. Nako, saan ba kasi napadpad yung panot na yon? Aba, ayun lang pala. Hoy, kalbong panot! Teodoro! Ayaw pa makinig ah. Nilapitan ng matanda. Dito naging malinaw kay Tatay Densyo na may diferensya nga sa pag-iisip ang kaibigan. Kakaiba sa puntong ito kumpara sa madalas na engkwentro. Ngayon ay para bang wala sa wisyo. Nakatingin nga, pero hindi na nakakakilala. Kahit ang pagsasalita ay hindi na kinaya. Iling at tangulang. Maingat itong inakay pabalik ng tahanan. Habang naghahanda ng merienda sa kusina, nasipat itong lumapit sa kakawyan. May kalayuan na pero kahit papano nakikita ang ginagawa. Nakatingala sa matayog na puno. Kumakaway at nagsasalita. Napailing na lamang si Tatay Densyo. Mukhang nagbabalik sa pagkabata talaga. Hoy, halika nga rito. Kumain ka muna bago makipaglaro dyan. Ano kayang nakita ng taong to? Masaya na nga ako lumaki na si Ronnie eh. Pero mukhang mapapasabak uli sa pagbabantay. Isip bata naman to. Nilapitan ang matanda. Sa puntong ito natigilan siya habang nag-aantay kung kailan iimik. Nakatingala lang sa puno. Hindi na gumalaw. Parang tuod na tinarak. Sinuri ni Tatay Densyo ang paligid. Wala naman siyang napansin na kakaiba. Paglingon sa matanda, nakapamewang na sinundan ng tingin. Kumaripas kasi ito ng takbo. Sumakto naman na dumating si Ronnie at Jeboy. Binihisan kagad ng binata ang chewin at nagpaalam. Maraming salamat po sa tulong nyo. Paano ho yan, naalis na po kami? Ipapagamot ko po si Tio. Dadalaw po ako kapag may oras. Maraming salamat po ulit. Ingat kayo kaibigan ha. Mang Teodoro, magpakabait po kayo. Kita na lang tayo sa susunod. Kumaway ng tugon si Ronnie. Nawala ang ngiti ng binata matapos mapansin ang reaksyon ng ama. Seryosong nakatitig sa papalayong tricycle na para bang may napansin.
Parang may mali kay Teodoro. Hindi ko lang sigurado kung ano pero kakaiba talaga. Isipin mo, biglang nagbago ang kilos ni Panot. Bumalik sa pagkabata ng biglaan. Ang ayos pa nga ng usapan natin nung nakaraan tapos ganun na lang. Inihipan ko siya ng orasyon pero wala namang nakakapit na sumpa. Saan niyo po ba siya nakita? Paano niyo po nasabi na baka kinapitan ng sumpa? Parang normal naman ang kilos niya para sa kondisyon niya. Nararamdaman ko lang pero yun nga malabo Basta parang may mali. Pero hindi ko naman matukoy kung ano. Aba ewan ko. Kung may mangyari sa Panot na yon, sigurado akong babalik din yan para magpasuri. Pagsapit ng dilim, malalang kondisyon ng pasyente ang nakainkwentro. Biktima ng engkanto, linggo na ang lumipas magmula ng nilagnat. At ang pinakamalala, nabunot lahat ng ngipin at namaga ang bawat gilagid. Wala ng buhay ang katawan, walang lakas, kahit itayo ay kusang babagsak. Dinama ni Tatay Densyo ang pinsala ng pasyente. Laking gulat dahil may napansin sa tiyan nito. Isang bagay na pahaba pero manipis. Pinainom ito ng gamot para mapilitang dumumi. Maya-maya pa, lumabas ang baging naaabot ng isang dangkal. Nang maalis ito sa katawan, saka napansin ang paghinga ng pasyente. Muling sinuri ang iba pang bahagi. Sa kabutiang palad, yun lang. Tinabi muna ang baging. Pinag-aralan ang kalagayan ng bibig. Sa matamang pagsusuri, napagtanto na may nakausli sa lalamunan. Matapos sipatin, nahugot ang isa pang baging. Sobrang nipis katulad ng buhok, pero nang hugutin namutla ang dalaga. Pagkatapos maalis sa katawan ang mga ito, sinimulan ang ritual ng gamutan. Sa pagkakataong ito dinaan muna sa tawas para malinawan kung ano ang nilalang na nambibiktima. Ganun na lamang ang pagkuyom ng kamao. Walang iba kung hindi ang engkantong itiman. Yawa talaga! Itong itiman, ihanda magamit. Pagkatapos ko dito, susugod ako sa gubat. Wika ni Tatay Densyo. Binaba nito ang tono matapos lumingon ng kaanak ng pasyente. Tumalima naman si Ronnie. Inihanda ang itak na paboritong dalhin ng ama. Bumalik siya sa silid. Naabutang nilapatan ng gamot ang biktima. Pinagpahinga ang pasyente sa tahanan. Naiwan ito sa pangalaga ng biktima dahil kagad nagpaalam ang ama. Sa kabilang banda, mabibilis ang hakbang na tinungo ang kakawyan. Malayo pa lang pero maririnig na ang sigaw ni Tatay Densyo. Wala na siyang pakialam kung meron mang maistorbo. Pagdating sa bahagi kung saan huling namataan ang lagusan ng itiman, bumitaw ng orasyon. Inilabas ang bitbit na baging. Pinutol ang dulo. Paraan ito upang pukawin ang atensyon ng nagmamay-aring elemento. Hindi nagkamali sa pagbisita ang matanda. Tumugon ang nilalang. Maririnig ang hiyaw mula sa kabilang mundo. Nanggigigil ako sa iyong itiman ka. Ilang biktima ba ang nadali mo bago kita ikulong dyan sa lugar mo? 2 na ang dumaan sa akin Ang isa buhay, pero yung isa patay. Wala akong magawa ngayon maliban na lang sa dagdag na pasakit sa karamdaman mo. Pero pagsapit ng Biyernes, huwag mong pangarapin na magiging magaan ang pag-apak mo dito sa lupa. Unang apak mo pa lang, puputulin ko na yung paa mo. Sinasagad mong pasensya ko, lintik ka. Binalatan ni Tatay Densyo ang baging. Kinargahan ng orasyon sabay hagis sa lagusan. Hindi ito nagbukas, pero sa sandaling tumama ang baging, direktang hinigop papasok. Sinundan ito ng malakas na angil ng elemento. Gayunpaman hindi na kontento ang matanda. Kung siya lang ang magpapasya ng pangyayari,
papasukin ng kabilang mundo para tapusin ang lahi ng ituman. Kaso nga lang, may hangganan ang lihim na karunungan, bagay na pumipigil kay Tatay Densyo. Sa paglipas ng mga araw, hindi makapag-antay na makaharap ang ituman. Malapit na rin ang Biyernes, pero naudlot ang paghahanda ng may pasyente na naman. Wala pa ring pagbabago, biktima uli ng engkanto. Lalong dumagdag sa galit ng malaman na isang ituman. Kinalma muna ang sarili at ginamot ang pasyente. Sa pagkakataong ito, isang araw nang walang malay ang dalaga. Wala namang pagbabago sa katawan. Kagad gumawa ng ritual. Kinapa ang espiritual ng biktima mula sa kabilang mundo. Nang mahanap, sinikap hilahin pabalik sa katawan. Pahirapan dahil hinihila ito ng ituman. Hindi binitawan ni Tatay Densyo hanggang sa kusang bumitaw ang nilalang. Sa huli, bumalik sa katawan ang espiritual ng pasyente. Maya-maya pa ay nagkamali ito. Bilang panapos at para tuluyang maalis ang kapit ng sumpa, pinatong sa ulo ang palad at inihipan ng dasal. Pagkatapos ito, sakalang nakahinga ang kaanak. Nakahinga rin si Ronnie na nanonood lang sa tabi. Kahit si Tatay Densyo ay kinabahan, hindi may tatangging natatakot na mamatayan muli ng pasyente. Mabuti na lang hindi gaanong malakas ang ituman. Nabawi ko kagad ang espiritual na kamalayan ng pasyente. Kung hindi nako, dadagdag na naman ito sa pasanin ko. Ang sabihin niyo po, magaling talaga kayo at hindi hinahayaang magtagumpay ang elemento. Kahit yung pasyente na binawian ng buhay, hindi niyo pa rin naman pinabayaan eh. Hindi niyo hinayaan na mawi sa walang pagkasawi niya. Kaagad-agad binigyan ng hustisya sa pamamagitan ng pagpuksa ng nilalang. Mahusayo kayo. Tama na ang papuri. Binubusog mo na naman ako niyan eh. Mabuti pa, linisin mo ang mga kala tapos magpahinga ka. Bukas, hindi natin alam kung ano na naman ang ibibigay na hamon. Kaya mas mabuti yung may sapat na tulog para ganadong lumaban. O siya, mauna na ako. Bilisan mo ang pagliligpit at sumunod kagad. Ayos ba yon? Tumango si Ronnie. Sinimulan kagad ang paglilinis. Pagkatapos, pumasok dali ng silid para magpahinga. Kagaya ng inasahan, panibagong hamon kagad ang sumalubong sa umaga. Pagbukas ng pintuan, bumungad si Jeboy. Akay-akay si Mang Teodoro na nagbago ang itsura. Nangitimang balat lalo na ang muka. Bumabakat sa balat ang naglalakihang ugat. Dilat ang mga mata, hindi kumukurap. Nangangamoy bulok na baging. Pinatuloy at agarang dinaan sa pagtatawas. Halos matipak ang kahoy na nasa mesa matapos sampasin ni Tatay Densyo sa galit. Hindi bago ang resulta pero sinagad ng lubos ang pasensya. Muli, parehong engkanto na naman ng biktima. Pero sa pagkakataong ito ang nilalang na pinatawan ng parusa. Nang sulyapan ng kalendaryo, malalim ang pagbuntong hininga. Araw na ng Biyernes. Habang sama sa ilalim sa ritual ang katawan ni Mang Teodoro, lumabas muna ng silid si Tatay Densyo upang maglabas ng salubin. Hindi na kaya pang ikimkim. Kaliwat kanan ang pagbumura. Yawa talaga! Walang kadala-dala ang itima na yan. Araw pa naman ngayon ng Biyernes. Muli siyang mananalasa sa lupa. Siya sanang sasalubungin ko para puksain. Binigyan pa ako ng pasyente, duda ko na parte ito ng plano niya. Igigit sa akin ang kalagayan ni Panot para malaya siyang makapambiktima. E ano po ang balak niyo, tay? Sa palagay niyo po ba, magtatagumpay ang engkanto? Gagamutin niyo po ba si Mang Teodoro? Tapos yung engkanto, nagbahay-bahay na siguro para makahanap ng biktima yan. Yan naman ang hindi ko papayagan. Tambakan niya man ako ng pasyente, gagawa ko ng paraan para sumaglit. Magtago ka mo siya
Dahil sa oras na hahanapin ko na siya, bawat parte ng katawan niya, tatadtarin ko ng pinong-pino. Hinugot pa nito ang itak. Binitbit ang kaputol na baging mula sa batya at walang paalam na umalis. Kamot-ulong nasundan ng tingin ni Ronnie. Palipat-lipat ang titig sa lumalayong ama at sa nakaratay na pasyente. Eh bakit umalis si Manong? Paano ang tiyuwin ko? Hindi niya pa nagagamot. Hindi ko alam pero sigurado ko. Alam ni tatay ang ginagawa niya, magtiwala lang tayo. Pero parang kailangan din natin magdasal. Alam mo na, dagdag lang, di ba? Sa kabilang banda, nagsisimula ng magsagawa ng ritual si Tatay Densyo papasok pa lang ng gubat. Nagsasaboy ng langis. Nagsasaboy ng sagradong asin. Nakiusap sa ibang elemento na tumabi. Pagdating sa mismong lagusan ng engkanto, napansin ng matanda ang bakas ng pagbubukas. Kahit sa ihip ng hangin, naaamoy ang samyo ng itiman. Sa ngalan ng lihim na karunungan, tinatawag kita, engkanto. Magpakita ka sa akin. Harapin mo ko, tama na ang pagtatago. Tama na ang pag-iwas. Harapin ang kapalaran mo sa akin. Inuutusan kita. Magpakita ka. Sa pagsigaw ng huling salita, hinatak ng puwersa ng karunungan ang elemento. Hindi na pinalampas ang pagkakataon. Sa muling pag-ihip ng dasal, kumontra ang baging ng itiman. Imbis na umatake kay Tatay Densyo, tumalima sa utos ng matanda. Ginapos ng sariling galamay ang halimaw. Ikaw na naman, matanda ka. Hindi ka ba nagsasawa? Parusa ka ng parusa. Kakatapos mo lang akong patawad. Ngayon, ano na naman ang gusto mo? Mangmang ka ba? Ikaw ang hindi napapagod sa ginagawa ko eh. Sakalig kita, hoy! Makinig ka. Ilang beses na tayo nagkaharap pero nauudlot dahil sa panggugulo ni Panot. Ngayong nakaratay ang buang, siguradong mapapatay na kita. O bakit ganyan ang itsura mo? Alam mo siguro na wala ka ng takas, ano? Huwag mo kong tawanan. Buwisit ka. Isa kang manggagamot. Manggamot ang trabaho mo at hindi pumuksa ng elemento. Tama na, nasasaktan ako. Naghihina na ako. Sa puntong ito, hindi na pinahaba ang pagpapahirap. Pinutol ang baging. Tinadtad ng pinong-pino ang katawan. Mabilis lang kung iisipin, subalit hindi dito nagtatapos. Kumalat man sa lupa ang tadtad na parte ng engkanto, hindi magawang makampante ni Tatay Densyo. Nang magsimulang gumalaw ang mga ito, inihipa ng orasyon ng itak. Walang pasabing sinaksak patalikod. At mula doon, bumungad ang itiman na naghihingalo matapos tamaan. Tumagos ang patalim, nag-uunahan sa pag-agos ang dugo. Para mahinto na ang laban, inihipa ng 3 beses, sabay pugot ng leeg. Kung itatanong nyo kung ano ang naganap, hindi pa katawan ng itiman ang unang pinuksa. Ito ay replika. Ang tunay, ang pangalawang tinaga ni Tatay Densyo. Pero kumpara sa unang katawan, mas mahina na ito. Kaya madaling napuksa. At sa puntong ito, nakaingang mabuti ang manggagamot. Tinipon ang katawan ng itiman, binalot ng dahon ng saging at binuhol ng baging. Matapos ritwalan, hinagis sa lagusan. Hindi ito lumapat sa lupa. Hinigop ng puwersa mula sa kabilang mundo. Bumalik sa lungga nila na hindi na magkakaroon ng katawan. Maglalakbay pero isa ng kaluluwa. Hindi na makakabalik sa lupa. Sa kabilang banda, nawala ang antok ni Ronnie nang masilayan ang kalagayan ni Mang Teodoro. Normal na ito, na para bang isang panaginip ang sitwasyon kanina. Kahit ang pamangkin, labis ang tuwa. Masaya itong binalita kay Tatay Densyo.
Lingid sa kaalaman ng dalawa na ang pamamaraang ginamit ay sa pamamagitan ng pagpuksa ng itiman. Kaya nang mapaslang ang elemento, kusang nawala ang sumpa ng pasyente. Nagulat si Ronnie nang marinig ito sa ama. Sinuri sa uling pagkakataon ang kalagayan ni Mang Teodoro. Nang masiguradong ligtas na, pinayagang makauwi pagkalipas ng isang araw. Sa pag-alis ni Mang Teodoro, napayapa si Tatay Densyo. Hindi naman sa pagano, pero nabawasan ang perwisyo sa tungkulin. Wala nang susulpot para bigla ang mangialam. Naging payapa ang daloy ng mga susunod na engkwentro. At katulad ng itiman, walang engkantong nakakatakas sa mga kamay ng manggagamot. Isang ihip ng orasyon, isang buwelo ng taga. Siguradong may kalalagyan ka kay Tatay Densyo. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw pero kailangan din natin ng depensa spiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo Bracelets mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, Gintong Palay Money Amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to mga kabayan para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay pulang tela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you kabayan. Gintong Palay Money Amulet. At syempre mga kabayan, kung pang-5, hindi mawawala ang Kaluban de Pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Lika Merchandise. Kung interesado ka kabayan, pwede mong i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Ingat sa mga scammers.